Amen. And yes, Lord, once again, as we have declared our songs of praise and worship, um, indeed, the very word, unto a faithful God. No po, as we, sabi nga, commit our lives unto the Lord, I hope yung mga nilalaman po ng mga awitin mula sa ating pagpupuri, nandun po talaga yung concept hanggang sa mga pagsamba na awitin na ipapahayag, no? Hindi dahil napakaganda lang ng kanyang melody, lyrics, but yung mga katotohanan po nung pinapahayag ng mga. So sa mga kapatiran, mapabaguhan at mga nasa pananampalataya na po, edad ng pananampalataya, I really pray na sa araw pong ito napakahalaga. And notwithstanding yung mga development sa ating mga paligid, no? Andiyan na nga po, hindi naman nagkukulang si Pastor sa mga postings ko. And even locally, medyo ang ating bansa po ay kumakaharap ng mga katotohanan ng pangyayari na nagmumula sa Biblia. Sabi nga, kingdom shall arise and kingdom shall, fall. Lahat yan worldwide nangyayari. And it has been really historical sa mga kaalaman. So today, muli pong tumatayo ang inyong lingkod sa mga kaparaanan na naisin po ng Panginoon na ating mapag-aralan. I hope patuloy po, no? Kasi very clear, kahit po sa Thessalonians, sinasabi ni Paul, ni Pablo sa Timoteo, ang mga katangian ng isang lingkod ng Panginoon. And nakakalungkot, sabi ko nga, nag-posting ako the other day, ganda nung kanilang pinakang yearly conference, doon po sa area ng Atlanta. Pero maraming naninira doon. Sabi nila, nalilinlang lang daw yung ganung kadaming Kristiyano na yun. No? Pero mo, they were around 65,000 per night ang nag-a-attend. Sabi, fanatical lang. Well, siguro, literally, wala naman po ako against sa ibang paniniwala. Pero, I believe, we were better off kesa doon sa mga ideolohiyang kumakalat ngayon, kung ano-ano, no? Mga kaalaman na kung ano-ano, nakakalungkot. Dahil kahit po sa ganung kadaming tao, 65,000 yung kanilang gathering, totoo po yun eh. There is this big element na kasi sa church, may Christian po na pwedeng sabihin natin, the likes ni Stephen, no? He is full of faith. Siya lang pong binanggit sa New Testament na full of faith. Si Stephen, basahin niyo po yung Acts. Natouch ako doon eh. Pero mo, ma-mention siya ni Apostle Luke sa kanyang book na Stephen, full of faith. But ano ba yung ginampanan ni Stephen? Well, isa siya doon sa mga pinili. No? Hindi lang of the Holy Ghost, but yung term na full of faith. And di-join there nyo lang po. Supposed to be, Ma'am Jane, si Pastor, I will not be declaring verses now. Kasi gusto kong si-challenge ko kayo lahat ngayong umaga eh. Panahon na. Tignan nyo kung saan yun yung mga binabanggit kong verses na yun. Ngayon, si-challenge ko rin si Ma'am Jane. Bahala ka na mag-post, Ma'am Jane. Hanapin mo. Si-challenge ko lang lahat ng nakikinig ngayong umaga. Yung mga binabanggit kong yun, nandun yun. No? Binanggit ko naman yung book eh, hindi kayo may hirapan. Pero hindi ko na kayo spoon-feed na pati chapter at saka verses eh, ipapakain ko sa inyo. I pray kung nagbabasa kayo, alam nyo kung saan yun. No? Kung sa Facebook may mga challenge, na-challenge ko kaya mga leaders ngayon, saan yun? Sa Book of Acts. Anong chapter yun? Oh, di ba?
magandang challenge yun, pero mamaya na lang kapag kami-kami na lang. Magbibiroan na naman kami. Per level of faith. Laging ginagamit ni Pastor yan. Per level of faith, kahit hatian ng mga chocolates na pinapadala sa atin, di ba? At kahit mga naipon. Pero hindi ko naman ginawa yun sa worship team eh. Hati-hati kami doon sa kanilang, wala nga ako doon eh. Puro sa kanila nga binigay yung pinaghati-hatian nila mga napapaskuhan, naipon. Kasi parating na nga daw si Lord. So, faith. May kanta, ang ganda rin ng kantang yan, no? Faith, I can move the mountains. Parang gano'n. Iba eh, faith. Daming patungkol sa faith sa Bible. And bakit kaya dito si Pastor ngayong umaga tumatahak? No? Sa mga huling panahon na ito ng ating mga pagtitipon. Basta wala pa akong dinideklara, basta sa mga huling panahon po natin ng pagtitipon. We really do not know. Andiyan na po, starting na po ang China. Kung aware kayo, diyan sa tinatawag natin West Philippine Sea. And kahit ang ating tagapanguna sa ating bansa ay nagsasabi, anytime pwede talagang magkaroon ng gyera. Ano po? And si Lord naman lahat nakakaalam. So, anong issue? Anong issue niyo, Pastor, sa mga nangyayari ngayon? Huwag na. Balik tayo sa ating tema eh. Revelation 16 tayo eh. And sa Revelation 16, klaro, gusto ko ipakita sa inyo, na yung naroroon ay may uri ng pananampalataya na pwedeng sabihin talagang they deserve it. And doon tayo ngayong umaga mag-a-assess. Lagi itong ginagamit ni Pastor pag may timetable kasi mag-Holy Week na naman next week. Sa inyong mga tahanan, kung kayo man din ay makakapanood sa aming YouTube, kung totoo kayong Kristiyano naalala niyo po kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon. Yan. So, i-repress natin yung mga nalilito. Alam niyo, si Pastor, yung date, the date itself, kasi hindi ako napayuhan nun eh. Kaya nga, ginagamit ko ito ngayon sa inyo kasi hindi ko yun naranasan eh. Wala nakapagpayo sa akin na tandaan nyo kung kailan nyo sa tingin ninyo tinanggap ang Panginoon sa puso ninyo. Ako tanda ko lang, basta November 1984. Sa kadahilanan na nagmahal ako sa Pileo Lab kay Sister Michelle. Ang hangarin ko lang nga doon, kaya ako ma-attend sa Bible study na yun ay, yun nga, maidagdag sa listahan ko si Sister Michelle. Pero the other side, alam niyo na ang history namin ni Sister Michelle. Na po. And ito na ngayon, ang inyong pastor, nakatayo sa inyong harapan. And sabi sa Thessalonians, beware, kuidaw. Tingnan nyo hindi nga doon, ang isang kwalifikasyon na binanggit ni Pablo doon. Tignan nyo yung faith ng inyong leader, inyong tagapangalaga. Kasi, by their faith, pwede ko i-paraphrase yung kay Lord na yun eh. Matthew 7, by their faith, you will know them. You will know them. Anong uri ng pananampalataya meron sila? Anong uri ng tinatagurian nilang pinaniniwalaan sa buhay meron sila? And syempre, yan, sisimula kami sa Sabado. Confirm ba tayo, Brother Joey? Update nyo ako anong oras, kung ano talaga, yun na, pinali. May bago tayong batch ng FS sa Sabado, online. And those who would like to join, paki-coordinate si Brother Joey kung accommodate pa tayo kasi ilan lang daw yun sa messenger. So, pwede naman tayong magkaroon ng sarili pa natin kasi yung group na yun yung mga brethren natin sa Pampanga. No, mag-start out na sila nung tinagurian nating foundational studies. And ang unang lesson doon talaga is about faith. Yan. And kaya nga nagre-rejoin there ako ngayon. So sa mga kapatiran sa Pampanga,
pakitignan nyo itong outline na ito, itong overview na ipipresent ni Pastor. But hindi lang ito para sa inyo, para sa amin ito na matatanda na sa faith. Kaya nga, binabalik ko yung tanong eh. So sa mga baguhan, hindi ko alam kung paano kayo napaalalahanan ni Brother Joey. Sir, napaalala mo ba yun na tandaan nila kung kailan. Ngayon, kung hindi nyo na maalala talaga, basta kung ano yung buwan, sa tingin nyo, ito, Pastor, anong magiging basis na yun talaga yung panahon na tinanggap ko ang Panginoon? Alam nyo, there are so many sayings, particularly sinasabi nga ng Bible, faith is not just what we believe in. Yan, no? Faith is not just what we believe in. Ano daw ba ang pananampalataya? Hindi ito yung mga kaalaman lang natin, hindi ito yung mga karunungan natin, hindi lang ito yung pinagbabatayan ng ating paniniwala sa buhay. Anong sabi? Pakitanong sa ating mga katabi kasama sa bahay. Is it life-changing? Pakitanong ang mga katabi, nabago ba buhay mo? Nababago ba? Or, yung ka pa rin? Yan, paki-assess ang sarili natin kasi sa mga baguhan, nakalimutan ninyo, ako I really declared, November 1984, doon nagsimula ang pagbabago sa aking buhay. Hanggang sa panahon na ito, very clear ang binabagit ng Corinthians, siyempre, from glory to glory. From glory to glory. Hindi naman yun magic na biglang ganun kataas ang level mo sa pananampalataya. May mga dadaanan ka, katotohanan, realidad ng buhay. And doon makikita kung yung faith mo tulad ng mustard seed ay lalago. Ano man ang mga sitwasyon na pinagdadaanan mo. And sa mga katulad nga, I really praise God, Sister Helen, for your faith. Na kahit ano yung sitwasyon mo ngayon, nagpapatuloy ka sa Panginoon. And kayo, na mga nasa edad na ng pananampalataya, ika nga, and yun po yung hangarin ni Pastor, I speak on all aspect ha, yung mga baguhan, yung matatanda na dapat daw sa pananampalataya. Ano na ang babalikan tayo? Di ba may wording mismo, Ma'am Jane ha, hanapin niyo na lang to. Talagang challenge ko kayong lahat ngayon. Titignan ko rin si Ma'am Jane eh. Ano sabi niya? If I come back, do I find faith? Di ba Ma'am Jane? Hanapin niyo yan. From our Lord Jesus Christ mismo yun, di ba? Review niyo na lang yung ano ko. Pero kung mahirapan ka Ma'am Jane, isasend ko sa yung mga verses niyan. Pero nagcha-challenge ako eh. Ha? If I come, sabi ni Lord Jesus Christ, di ba? Will I find faith? Wow, tindi nun. Eh, dami ngayong Christian eh. Nagdi-declare Christian sila. Pero, nabago ba ang mga buhay? Bato-bato po sa langit. Tamaan ay magalit. Malay nyo, kayo yung nasa Proverbs na matalino, nagpapatuwid. Kasi di ba, ang matalino, nagpapatuwid, kaya lalo silang tumatalino eh. Yung mali sa buhay nila, kinokorek nila. Kaya sila tumatalino. Walang perfect ng tao, sinasabi naman lagi ni Pastor yan eh. But because of faith, yan, siyempre, ito na. No? It should be life-changing. And, siyempre, basically, the Bible speaks about faith in God from Old Testament to New Testament. Mga sample dyan. Di ba? Hanapin ni Ma'am Jane yan. Si Abraham, the father of faith. Ha? Grabe. Grabe yung ginorni ni Abraham. Eh, yung ninuno natin kaya, may faith ba? Supposed to be, in the Garden of Eden, ano na lang po ito ni Lord kay Pastor? Insight. No? Pero wag niyong gagayahin. Gusto ko lang ipakita yung possibility na
Adam and Eve, they have faith that there's this God who created them. Pero, what happened to their faith? When that God said to them, do not eat this fruit in the middle of the garden. Nakita natin yun. Doon sa unang pagkakataon na yun, nalinlang sila ng dyablo. Na dapat may faith sila. Kung pinaniniwalaan talaga nila yung Diyos na yun na sinabi, huwag niyong kakainin yan, no? Hindi sila dapat nalinlang ng dyablo. Pero sa systematic theology, ito po yun. Pini-faith twister ko kayo eh. Faith twister. I, for one, would like to really thank the Lord sa events na nangyari. No regrets, hindi ko para sisihin si Adam and Eve, kaya ganito tayo, no, Sister Helen. I pray ito yung maging faith mo. Minana natin itong katawan na ito eh. Talagang itong katawan na ito ay papalitan. Sa mga nakikinig po, hindi po ito lifetime. Sabi nga ng Proverbs 80 years old lang. Nagkukwentuhan kami ni Sister J kanina sa kitchen. 80 years old lang talaga. To the most na to the max. Binabanan ng Diyos from 120, binabanan ng Diyos ang edad. At pag sa Proverbs, umabot ka ng 80, pahirap na nga daw yun eh. Kasi bakit pahirap? Sabi ko kay Sister din, sa mga may karamdaman ng mga magulang na may mga edad na, nandun na. And sa mga batang-bata naman, nahirap na umakyat sa hagdanan natin. Wala pa kayo 80 years old, di ba? Pero hirap na umakyat. Well, ano ang solusyon diyan, Pastor? Well, faith. If you have the faith, pero babalansin ni Pastor. Sa mga hyper-faith, hindi naman po kami dito hyper-faith. Balansi kami dito. Kung kailangan magpagamot sa doktor, siyensya yun. Nasa Bible din po yun. So part din po yun ng faith, ng pinaniniwalaan natin. Si Lucas, ang mga doktor, ay gagamitin ng Diyos sa isang aspeto ng kanyang pagpapagaling. There are two ways, pinagagaling po tayo ng Diyos. Divine healing, exactly, pwede ka agad maghimala ang Diyos. No? And meron naman, kung kakailanganin mong dumaan sa siyensya o medical science, dadaan ka. That's faith, mga kapatid. Hindi pwede yung hyper-faith. Hindi ako magpakakarga ng dugo kasi dapat, yung ibang reliyon, yun eh. Pero mas matindi nga faith nila, di ba? Mamamatay na lang sila, hindi sila magpapakarga ng dugo. And pwede mo sabihin, what kind of faith? Talo pa tayo. No. Balansi tayo eh. Kita natin kung ano yung tinatawag na nasa Biblia na pinagbabatayan ng atin pong mga pananampalataya. At hindi tayo yung tinatawag na hindi lang hyper-faith or extreme faith. Hindi tayo yun. Pero yung iba, yun. Hindi nila nakikita na ang Biblia from the onset, from the Old Testament, speaks of faith. Sa Bagong Tipan, ni-rejoinder na ito ni Apostle Pablo eh. Hebrews 11, grabe. It's about faith. No? And nandoon, ang iba't ibang uri ng faith ng mga hinirang ng Diyos. And, pakitignan nyo nga yung mga katabi natin. Ang lulusog nga natin dito. Paano pag nilalagari na tayo sa dalawa? Sabi ng Hebrews 11. Dahil sa faith mo, lalagariin kita, sabi ng Diablo. I-denounce mo na, bitawan mo na pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Biglang papasok ang hyper-faith. Hindi! Ano mo yan? Iwalayan mo na yan. May balansi din po tayo dong pagharap sa mga ganong sitwasyon. May mas matimbang na dapat masunod. What God had joined together, no man can separate. May level lamang ng mga temporary
na pinaunawa ni Lord ng panahon ni Moses. Kasi nung panahon ni Moses, sa mga katuruan ng mga rabay-rabay noon, and sa mga nanonood, mga background, customs and manners ng Israel, and ngayon nga yan, nabasa nyo ba yung red heifer na yan? Para pala masimulan ng maitayo yung templo, kailangan nila ngayong Passover, itong Holy Week, ng abo ng red heifer na yun. Para magsisimula na, maitayo ang forthcoming third temple ng Israel. So binabalansin natin lahat po yan, yung mga katuruan na yan. Kaalaman yan eh. Pero, tandaan nyo, tanongin ko yung mga estudyante natin, why do you go to school, mga anak? Why do you go to school? Di ba? Bakit kayo pumapasok dyan, sa school? Dave, Ray, bakit kayo pumapasok sa school? Para hindi kayo maalagaan nila mami, daddy. Ganon. Para walang abala sa bahay. Ganon. Hindi. Bakit kayo pinag-aaral? Bakit kayo nasa school? Para matuto. To learn, di ba? Sa mga dapat matutunan. Pero actually, later on, di ba pinatotoo ko yun sa inyo eh. I thank God hindi ako nagsulog kilay katulad ni Sister Michelle. Sunog kilay yan eh. Ako, school bukol ako eh. Di ba? Pero yung kaalaman ko ngayon, na base lamang po sa Biblia, kinaarap ko lahat, at sa mga nakakakilala kay Pastor, pasado ako doon sa Thessalonians na yun. No? Napatunayan nyo, anong uring pananampalataya meron si Pastor Ed. I don't want to be biased. I-double check nyo yun kasi kayo naman ngayon, pag kayo ay patuloy, dahil kayo yung nagpapalinlang, dahil dapat sa pananampalataya natin, alam niyo na kung sino talaga yung totoong pastor at pastor-pastoran. Pero kung kayo pa rin ay, ang tingin nyo lahat ay pantay-pantay, Christian lang tayo lahat, maliligtas tayo lahat, di siyempre, yung talaga sasabihin ni pastor sa inyo, sige, go to hell. Palinlang kayo sa kapwa nyo bulag. Sa pananampalataya. Kasi, dami niyan. Daming verses pwedeng gamitin about faith. Challenge ko nga kayo. Sige, pakibasa niyo yung concordance niyo. Hindi ko alam kung matatapos yung haba ng concordance sa iba-ibang version about faith. Kaya hindi ako bumabanggit ng mga verses ngayong umaga. Challenge ko kayo, ginagamit ko lang yung mga alam kong ito yung mahalaga na binanggit na may faith. Kaya nyo ba yung pananampalataya ni Daniel? Di ba? Daniel, kaya mo ba, Daniel, nung nagsusuka ka, masakit ulo mo, kaya mo ba? Nag-pray ka ba talaga kay Lord? O si mami lang ang nagpipray, at saka si daddy? Sa mga may pangkalusugan ngayon, ayan, siguro si Ma'am Wena ngayon, kakaba-kaba. Kakaba-kaba-kaba. Parang palabas yun Diba? Kasi hintayin niya yung result ng biopsy niya eh. Yung isa naman natin, brethren, Ma'am Helen, huwag ka na matakot. Pabiopsy ka. Okay yan. Diba? That's faith. In all aspect ng decision, kinakaharap, dapat may batayan ka eh. Diba? At yun ay dapat nakauugnay lamang sa, sabi din, Ma'am Jane, nalabi mo ito, sa word of faith. Ako, mahirap to kay Ma'am Jane. Pastor, ano ko hanapin? Hindi, sasend ko na lang sa ibang verses, Ma'am Jane. Word of faith. Grabe. Dapat nakabase doon. Sa word of God, syempre. Yun yung literal talaga noon. Nakabase dapat sa word of faith. Ayan. Kasi, later times, as I expound it, grabe. There's so much to believe in. Tingnan nyo, lahat yung characters niya from the Old Testament hanggang magtapos ang Revelation, meron silang faith. At kaya nga yung nandun sa Revelation 16:15, nararapat sila
Supposed to be, pakisabi sa katabi, tayo, sa takdang panahon, sabi ng Thessalonians 3:10, hindi tayo dadaan doon sa great wrath na binabanggit doon sa tema natin. And the Lord has spoken so many times, oh, what great faith she has. Dalawa yun, Ma'am Jane. What great faith he has. Dalawa yun, dalawang karakter yun. Isang lalaki, isang babae. Sila lang dalawa ang nasabihan ng Panginoon na, what great faith. Kilala niyo kung sino yung dalawang yun? Ha? Sino yun sa gospel? Sino yung dalawang yun na sinabihan ni Lord ng, what great faith. Babae at saka lalaki yun. Chika-chika na lang tayo. Nagpe-faith twister si pastor ngayon. Diba? Grabe. And, you know, church, siyempre, sorry, kung anong uri ng worship mo, anong uri ng prayer time mo, anong uri ng witnessing mo, anong uri ng pagbabasa mo ng Bible, sa inyong lahat na makakapanood sa amin, that's your faith. Okay na? Okay na po? Pwede na ba? Pumasok na kaya ang mensahe ni Pastor? Yan ang faith mo. Kasi hanggang doon ka lang eh. Ha? And I'm really touched today. Church, for God's glory. You know, I have been talking to people this week. Medyo exhausted nga si Pastor. Nagde-define ako sa mga nakakausap ko. Yung buhay, hanggang kagahapon may kausap ako, isa lang din ko sa kanya eh. Alam niyo ba, anong greatest miracle? Hindi greatest miracle na pinagaling na ni Lord si Sister Helen, hindi yun. Si Ma'am Joycey ng Muntikanan, si Pastor Louie, lahat kami, sila Pastor Rico, no? Ano yung greatest miracle? Alam niyo ba anong greatest miracle? Ulitin ko, baka nakalimutan niyo na. Nang patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi dapat pupunta tayo sa impyerno. That is the greatest miracle ng Bible. Pero ang daming Kristiyano nagsasayang pa rin. Kasi nga, balik na naman, if you have faith as small as a mustard seed, hanggang doon na lang nga. Hindi na lumago as a mustard tree. No? Paki-assess po. Kilala niyo si Pastor eh. When I speak of the Bible, I am serious. Although, binibreaker ko lang at times. And I really pray, yun nga eh, sabi ko doon sa kausap ko kahapon, Nak, ikaw nakakakilala sa akin eh. Sa mga pagbabago sa buhay ko. Paki-assess yun. Someday, haharap tayo sa Panginoon, anytime. Well done, good and faithful servant sa ulap. Ang daming about faith. About faith. Pasado kaya tayo doon sa sinasabi niyang, when I come back, will I find faith? Grabe, no? Ibig sabihin, matapos na ang buong 66 books na inireveal ni Lord sa atin, ang daming Christian, nagsasayang ng mga oras pa nila. Kaya nga alam ko yun, 65,000 na umattend dun sa napakagandang ano na yun, no? Congregation. Grabe, no? Yung conference na yun. Meron doon, OA na Christian. Kaya nga dito, alam ko, OA naman itong brethren. Sister Helen, meron ka mang nakitang gano'n dyan sa likod, yung ang OA naman. Pasigaw-sigaw pa, hallelujah, hallelujah. Diba? Paluhod-luhod pa. Noong nandun sila sa stage, nagluhuran sila, holy, holy pa, holy, holy. Malay nyo kung totoo talaga yung worship nila, ikaw nagkakasala. Ha? Kasi, instead na nag-worship ka, tingnan mo yung mga katabi mo.
Ah, talo kayo ng bata dito kanina, oh. Post ko yun, nagsasayaw. Tinalo si David. Di ba si David, sabi nung asawa niya, si Micah, Michael, para kang baliw ah. Ganda nga yung pinost isang brother rin eh. Someday, ganun kami ni Sister Michelle. Diba? Matanda na, pero nag-worship pa rin. Kanina, ang sarap eh. Napatalon ako ni Brother Jojo eh. Yung bang klase yung Kobe dun eh. Pinost ko, di ba? Panoodin niya, worship team. Hindi niya naman tinignan. Ano. Siyempre, yung mga maestra ko, wala. Pantay. Sabi ko, wala. Sikat lang kayo, pero mga maestra ko dito, pag nabigyan lang ng break yan, di ba? Yan ang faith ko. Di ba? Yan ang faith ko na matitindi yung mga ano ko dito, mga maestra ko dito, di ba? I have that faith. I have that faith someday, Lord. Kahit wala ka pa, habang wala ka pa, kung kalooban mo, patitikimin mo kami ng aming sariling bahay, sambahan. Di ba? Kung patitikimin mo kami, Lord, ng ganito, then, I really hope, yung mga baguhang brethren, pasensya din po kung anong kakayanan lang namin, ha? Ng mga brethren natin. Lagi na kami nagbibiruan nila, Sister Michelle, eh. Nalilipat na ako dun sa walang pastor dun, eh. Diba? Yung pastor nila doon, nagtatrabaho pa pala, may negosyo pa. Sabi ko, yun nga yun eh. Ganun pala. Kasi ang alam ko sa Bible, ang totoong lingkod ng Panginoon, full-time. Kung ano, backup lang kayo. Yung mga hindi pa makapag-full-time. Nakaagapay. Pero marami, natatakot. Kaya nga tinatanong ko lagi yung mga children natin eh. Di ba, children, gusto yung maging pastor katulad ni Pastor Ed? Ayaw nila eh, kasi wala daw pera eh. Siyempre sabi walang pera, bakit maayos naman si pastor nyo, di ba? Kahit yung pitaka ko, tignan nyo mamaya, wala namang laman yung pitaka ko, di ba? May baon lang ako, 100. Diba? Hindi ako matiis ni Sister Michelle. Di ba? Kasi baka pag nasiraan daw ako, wala man lang akong pamasahe. Ay, ngayon, uso naman na Grab eh. Makakauwi na ako. Tinuruan na ako last week eh. Galing. Uso na Grab ngayon. So, makakauwi na ako kahit... Sige nga. Pakiasas mga sarili natin ngayong umaga. Simple lang ang mensahe ni Pastor. Ang daming mga characters. From the Old Testament to the... Yung faith ng widow. Na yun na lang siga. Yung faith naman ng mag-asawang mayaman, nang loko pa. Yun na daw na pagbentahan nila, di patay sila, di ba? Yun ang faith nila eh. Kala nila, maloloko nila ang Diyos eh. Hindi po. And sa mga magulang na nagpapalaki ng mga anak, sa mga lolo, kami ni Sister Michelle ngayon, sa mga nararanasan namin ngayon. We believe this is all but part of our faith. It's life-changing. Pwede ba iwanan ko yun sa inyo, yung hashtag na yun? Very, lang yung mensahe ni Pastor ngayong umaga. It's life-changing. And, klaro yun eh. Faith comes from hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing the Word of God. Sawa na kayo? Makinig? Yun pala yun eh. Doon lalago ang iyong pananampalataya. And, binabalanse ko yun, sabi din ni James, Apostle James, faith without action is dead. Hindi sila nagkontra ni Paul. Si Paul, sinasabi lang niya, ang kaligtasan is because of faith. Okay. Pero it doesn't mean na kinukontra niya si James, kasi si James, sinasabi niya, faith without
works or without action is dead. Very clear yun. Walang contradiction doon. Yung mga theologians kasi ginugulo nyo pa kami. Di ba? Wala. Pag binasa mo pareho yun. Faith ang usapan doon. Kung may faith ka, mababago buhay mo. Si James naman, kung may faith ka, gagana yan. Gagana. Ano man ang pagkatao mo dati, ano man ang ginagawa mo dati, ano mga prinsipyo mo dati, mababago yan. So wala nang isisisi sa Diyos, Lord, bakit hindi tumalab yung faith sa akin? Madalas ko ito ginagamit ilustrasyon na sa rejoinder. Ang gamot, ngayon, galing ng bet ko ha. Kinis na po ni Pastor, no? Nagkukuhan ako, pag kailangan nyo ng bet, although kidding aside, derma po, nagbibiroan lang kami. Ang gamot, isa ang purpose. Para saan ang gamot? Children, para saan ang gamot? Para, pag may sakit tayo, yun ang magiging solusyon. Ha? Okay. Ganon din po sa spiritual. Faith. Kung ano yung ating katatayuan ngayong umaga, if you have the faith, last Sunday, may pinagpiray kami, brethren, dinidiin ko yun, hindi holy and true, hindi si Pastor Ed, ha? Yung faith mo, magpapagaling. Yung mga pinagaling ni Lord, pasinin nyo lahat yun. May faith sila, kaya sila gumaling. Although, overall, andun yung power of God, magpagaling. Ha? Andun din yun sa book of James. Ha? The faith, the prayer of the righteous, no? Yung prayer of faith na binabanggit doon. So may prayer of faith pala. Hindi ko sabihin yung chapter nun, Ma'am Jane. Basta hanapin mo sa book of James. Basta binibigyan ko naman yung queuing. Nababasa niyo ba yung mga binabanggit ko na yon? Ang palagay ko, panahon na eh. Ganito na lang ako lagi magmensahe, hindi ko babanggitin ang mga verses para hindi ko kayo ini-spoon feed. Para magbasa kayo. Yeah? Eh, hindi ko kasi gawa yung kukuha ko dito sa isang malaking lamesa. Basa. Wala, namatay na yun eh. Hindi na siya sikat ngayon. Although sumikat siya doon sa isang patawan na channel, di ba? Talagang sinundan yun ng mga maraming mga may hilig sa kalokohan. Di ba? Nakabarong pa siya lagi. Ginaya siya. And I hope, yun nga po, balik ako dun sa idea na yun. Ng faith. Faith can move mountains. Dami. Effective ba sa inyo yun? Ako effective yun pag traffic. Talagang nararamdaman ko gumagalaw. Lord, naabala ako, Lord. Ha? Pero alam ko din yun, pag may traffic ng isang gabi, dyan sa Mesolinad lang, sinundo ko si Dia. Oh. Yun ang faith ng mga kamote. So sa mga nanonood sa FB, kilala nyo na sino yung mga kamote rider. Ha? Oh. Kitang-kita ko. Ang bilis ng van. Kumabig silang dalawa. O bang! Talsikan silang dalawa. Di ba? Bulag tayong isa. Hindi gumagalaw. Yung isa, tingnan nyo pa rin yung faith nun, ha? Yung paniniwala. Ayaw bitawan yung motor niya. Nakadagan yung motor sa kanya. Hawak-hawak niya. Mamamatay na lang. Hawak-hawak pa rin yung motor niya. Di ba dapat yung kung nasaktan yun, nakapulanta din yun, di ba? Ang utak pa rin niya, nakuha niya, ganyan yan eh. Ganyan ang tao eh. Hawak pa rin niya yung motor niya. Wasak! Andun yung van sa isang tabi. Wala. Nakabulag na. Hindi naman ako pwedeng pumara sa gitna kasi magkakasunod kami. Pagdating ko na doon sa guard,
Soledad, eh, hindi naman nila covered. Hintay daw dun sa ano. Ganon. Yung mga napapanood nyo sa FB, kumakabig-kabig dun sa Laguna. Mga kamote riders, di ba? Ang dami nun eh. Mga nagsisemplangan. Kasi paniniwala nila, wow, sarap! Di ba? Ginagawa niyo ba yun, Ma'am Sandra? Ginagawa niyo yun, wow, sarap! Hindi, naka-e-bike na sila ngayon. Social na po sila ngayon. Mga naka-e-bike na po dito. That's faith. Faith is what? Eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Ha? Ang dami po. Ang dami about faith. And ano ba yung ending statement na ni Pastor? Tingnan yung mga events, future. And, yun nga eh. Itong mga characters sa Revelation 16, binangawakan nila, kita nyo yung mga anghel na yun na nagsasalita sa chapter 16 ng Revelation natin. You are indeed the judge who is righteous. Sabi ng mga anghel, ang kaalaman nila, matuwid kang Diyos daw hahatol sa mga, yung term ko 2 weeks ago, hinayupak na ito. Di ba? Oh. Mga anghel na yun, hindi yung katulad ni Satanas na, si Satanas, meron siyang paniniwala na Isaiah, Ezekiel, no? Na siya'y magiging Diyos. Kaya ang ganda nga nung pinuso ng isang brethren natin eh. Yung mahabang pasensya, mataas na pasensya, hindi yung yabang sa ministry. Ganda yun. That's faith. That's faith. And I hope nga this morning, mapalalanan po tayo lahat. Well, hindi ko alisin, may mga realidad sa buhay, pagsubok. And si bebe ko, masusubok ka pagpunta mo sa US, solo ka eh. First time kang walang ma, walang pa. si ate, nagpapalaki kay Aya. Kami ni Sister Michelle. Natanong kami nung bisita namin kahapon eh. Nandyan si Ryan eh. Hindi ko alam kung nandyan sa FB Live natin. Pinaliwanagan ko siya. Ng pamilya, someday talaga ang mga anak aalis. Magkakaroon ng panibagong pamilya. So, Sister Marlene, paano na ako, Pastor? Wala na ako asawa. Aalis pa si Charlotte. Mag-aasawa pagdating ng panahon. Marami ako ipapayo sa Charlotte. Liban sa dapat na kay Lord. Patikimin mo naman si Mama Marlene mo ng pag-aaruga naman ng isang nagmamahal na anak, ha? Na Kristiyano, ha? Paano si Mama Marlene kung solo na? Paano na kami ni Sister Michelle pag kami na lang? Sabi namin. Sabi ko kaya, salamat, pinirepair kami ni Lord. Sa mga katatayuan namin ngayon. Ni-reward kami. Pero hindi yun ang security namin eh. Yung katatayuan namin ngayon. Kasi kung ano yung meron kami ngayon, ang faith namin, galing lahat ito sa Panginoon. May ministry na aagapay sa amin. Ano po? Nandyan. Magiging pamilya. And sabi ko nga, I have that faith. Dami ko ng karanasan sa ministry. Dami ko nang nasubok kung sino yung totoo. Wala kaming worries ni Sister Michelle. Alam po namin yung doktrina namin. Sa mga sakali na mag-endpoint na kami. Huwag nang mangutang, huwag nang magastusan. May mga payo akong ganyan. Kasi uuwi tayo lahat kay Lord. Ano po? Yan po yung faith. Siya yung nakakaalam. Hindi po yung paraan natin. Hindi po yung gusto natin.
And let me all remind you this morning po, do you have the faith that can really, sabi nga, kakayanin mo lahat. Kaya Sister Helen, God bless you ha. May purpose ka. Bakit nandito ka ngayon sa aming mga pagtitipon sa mga panahon na ito? Walang perfect Christian. Pero kailangan natin to eh. Mapaalaala. And I pray, may kaya akong magpaliwanag sa inyo about faith this morning. Pakicheck niyo po ang pananampalataya ng inyong pastor. Kung pasado ako, kayo pong nakakaalam nun. Anong buhay meron kami? At lagi ko sinasabi yan, tandaan nyo sa inyong lahat. Church, ulitin ko. Because of your faith this morning, our faith this morning, tayo ang pinakang maayos ang mga buhay. I-compare nyo sa mga kamag-anak ninyo at mga kakilala ninyo. Sige. Can you say amen? O sabihin nyo, hindi, Pastor, hindi maganda katatayuan ko ngayon. You don't have the faith. Kasi alam nyo, ang mga buhay ng inyong kamag-anak, sabi ko nga yung kay Ryan kahapon. Ha? Ray, purihin ang Diyos. Hindi dahil kung anong tingin mo kay tito mo, ipagpatuloy nyo yung faith ninyo. Marami kami mga kwentuhan, updates, pang-pamilya namin. And kayo mismo makakaalam, mga uri ng kamag-anak natin. Compare nyo yung buhay nyo sa Panginoon. And I hope wag nang magaya. Sabi ko nga doon sa apo ko, kay Ashley, Ashley study well. Wag magaya sa mga nakita mo na. No, Charlotte, no? Aral ha. Wag magaya ha. Tapos meron din ako pinayuhan, Charlotte, balansi si Pastor eh. Nandito rin kami last Sunday, meron din ako pinapayuhan na kung sakasakali, lalo na si Brother Edmore, matindi magpayo yan. Sakasakali, kuha ka na ng mayaman para damay kami, sabi ni Brother Edmore. What a faith! What a faith! Ay, tingin yung faith ng mag-asawa, 2 point something na lang ba? 2 point something million pa babayaran. Ha? Mababa na? Bumaba na, hindi na 3 point. Ha? Asang board? That's faith! Yan. Ha? So, ano issue natin ngayong umaga sa buhay? Paalala lang ni Pastor Rio, do you have the faith? And pwede kaya mapapawaw si Pastor. What a faith! Let's pray. Lord, thank you for the faith. You said so in Ephesians 2:8. It is your gift to us. Wow! Hallelujah! Ephesians 2:8. It is a gift for us, Lord. This faith. Marami pong nagsasayang. Lord, I'm wearing this shirt this morning, Lord. Part of my faith sa nagregalo po sa akin ito. Lord, that she would have that faith sa inyo. Nakakayanin po niya, mapalaki ang anak niya. And Lord, whatever gift that we have, dapat yun pinapahalagahan namin, Lord. Lord, remind us, Lord, this morning that you have given us, Lord, eternal life. That's, Lord, faith. Na, ano pa po ang mga enjoy namin? Ano pa po ang mga life priorities namin? Lord, we believe faith is enough. Just like that song, Lord. You have done, Lord, you have done everything for us, Lord. And
Kami na lang po yun kung nagsasayang kami sa aming pananampalataya. Lord, ikaw po mangusap kahit po yung sa mga makakapanood sa aming YouTube channel. Mamanga kami sa aming page na gano'n na po pala ang mga followers namin. So, salamat po na nagagamit po ang aming ministeryo to share your word. And this is our faith, Lord, in holiness and truth. Hindi po kami dito church-churchan, kung ano-ano pinaggagawa. Lord, we declare your holiness and your truth, Lord, sa ministry ito. Salamat po. Lord, I'm preparing the brethren next week for our congregational feet washing. Lord, who knows, this might be our last feet washing. Timely for the Passover na mangyayari sa Israel next week, the Holy Week. So Lord, I'm reminding po everyone to really maximize na po ang aming mga buhay. Lalo na po ang aming pananampalataya. Pagpalain po ang Holy and True Christian Fellowship, Lord, kabuuan ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Maraming pong salamat, Lord. I declare this na ako po'y mahirang mo bilang isa sa tagapangalaga mo, Lord. Hindi po ako ang pangunahin dito. Lord, lahat kami ng mga leaders ay tagapangalaga mo. Manggagawa na ginagamit sa mga brethren. And ikaw po lagi ang maluwalhati sa paraan po ng aming ministeryo. Because our faith, Lord, is always based on your word. And Lord, thank you for your message today. Life-changing. In Jesus' name. Amen. Amen.